So based sa mga pangyayari the past week, natatanong na ako, Sir, baka pwede nyo kami bigyan ng mga earthquake tips. Now, let me put it forward na kagad na yung mga tips na ibibigay ko sa inyo, first of all, are based on my experience noong July of 1990. For another, magagamit nyo lang tong mga tips na to assuming na kayo ay hindi injured, nakakakita pa kayo, at kahit paano ay meron pang natitira doon sa structure na kinaroroonan ninyo. So medyo buo pa yung building or yung bahay na kinaroroonan ninyo. Other than that, saka na natin pag-usapan. First of all, may kontrobersiya regarding the DCH or duct cover and hold. Now, I personally, hindi ako nagsusubscribe sa duct cover and hold kasi bigyan nyo ng consideration na karamihan sa mga structure ngayon and karamihan sa mga nagtatrabaho or mga residente ay nakatira sa high-rise condominiums or high-rise office buildings. So, for me kasi, the first priority is makalabas. Okay? Now, kung bibigyan nyo pa ng time na mag-duct cover at hold, what if gumuho na kagad yung structure? So, nabagsakan na kayo kagad. So, yun yung isang medyo, okay, controversial at the same time, debate, di ba? Ano nga ba? Mag-duct cover hold or makalabas agad? For me kasi, ang priority ko is out kaagad. Dahil wag mo nang antayin na gumuho yung structure kasi sa totoo lang, given yung realidad ng mga building ngayon na maaring may mga substandard. May alam ako mga building na unfortunately substandard, at nung pinasok ko, sabi ko, asan yung mga poste, asan yung mga column? Paano kaya ito pagka medyo maganda-ganda ang kalog ng lupa? For sure, guguho yung mga structure na yun. And I know of several structures like that in existence ngayon. So, tip number 1 for me is get out muna. Yun ang first priority ninyo. And I did a simulation sa De La Salle Taft. And I asked the students kung kaya pa ba nila or magagawa ba nila ang duct cover and hold given yung earthquake simulation na ginawa ko. And unfortunately, walang nakagawa ng DCH. Walang nakapag-duct, walang nakapag-cover or hold. Dahil hindi sila makatayo. Gapang sila lahat, nahihilo, nasusuka, lahat na. And given a magnitude 6.9 and above, malamang-lamang, ganun talaga ang mararamdaman ninyo. Lalo na kung bagong kain lang kayo or something, di ba? Next, maging alisto kayo. Be aware dun sa mga bumabagsak na mga bagay-bagay, either galing sa kisame or galing sa pader. Ang problema lang nito is, if you're in a building or kahit na nasa bahay kayo at kung nangyari ito ng gabi, unang-una, malamang mawawalan ng kuryente. Therefore, madilim. So, it would be very useful to have a good flashlight on you. So, dapat kahit paano, meron tayong nakatagong flashlight or meron tayong daladalang flashlight sa araw-araw. And I always suggest na yung flashlight ninyo low-powered lamang para hindi mabilis maubos yung baterya. So, something like this Bushnell na low-powered lang, single mode siya. Anyway, low-powered dahil hindi nyo alam kung gaano katagal kayong nasa loob ng structure or gaano katagal bago kayo makalabas ng structure na yon. So, yun yung isa. Lalong-lalo na, look out, watch out dun sa mga offices na salamin yung partition. So, medyo delikado yung mga ganyan. Common sense na lamang. Always be with a good pair of shoes hanggat maaari. And para sa mga ladies,
Kung mahilig kayong mag-mini skirt, medyo think twice about your outfit of the day. Dahil sa panahon ngayon, hindi na natin masabi. An earthquake can strike anytime talaga yan. And sabi nga nung mga nagpipredict ng, or sabi nga nung mga concerned sa the big one, napapanahon na. Medyo coming soon na raw, sabi nila. So, whether or not it's true, kailangan natin paghandaan. Next, sabi nga, always carry a whistle with you. So, a flashlight and a whistle. Ngayon, yung whistle kasi, this is a good signaling device if ever na kayo ay na-trap. So, mas madaling mag-blow ng whistle kaysa magsisigaw or magkakakatok kayo sa simento or kahoy or bakal or whatever. So, a whistle is a good thing to have, sabi nga. But take note na magagamit nyo lang yung whistle kung kayo ay may natitira pang consciousness at humihinga pa, buhay pa kayo. So, yun lang yun. In the event na magkaroon ng shaking, and again, na-prove natin dun sa simulation na ginawa ko sa Lasal, na mahirap tumayo. In my experience in July of 1990, mahirap talagang tumayo. Hindi ko kinayang manatili na nakatayo. Tumumba ako and gumapang ako papunta sa door jamb as I was trying to get out of the house. Nung tingin ko hindi ko kayang makalabas ng pinto, kumuha na ako ng helmet at nagsuot na ako ng helmet. Even at the time, that was 1990, meron akong lumang Vietnam issue na helmet nung time na yun. So sinuot ko na para lang if ever may bumagsak, safe yung ulo ko. So medyo controversial yung kung ikaw ba ay nasa high-rise building, pag nag-earthquake, ikaw ba ay aakyat or ikaw ba ay bababa? Now, for me, the simple answer lang talaga is get out. Yun lang talaga yung nakikita kong solusyon sa usapin na yan. Because, okay, ang reality kasi nito, whether umakyat ka or bumaba ka, kung yung building ay hindi maganda ang pagkakagawa at gumuho, whether nasa taas ka or nasa baba ka, ikaw ay mapipitpit. Medyo mahirap talagang sagutin yung tanong na yan. For me, the simple solution is get out. Yun na lang yung well, for me, hindi siya yun na yung pinaka-practical na gawin siguro. Makalabas kayo. And once na makalabas kayo, maghanap kayo ng open area. Ngayon, nakakalungkot lang particularly sa Metro Manila, wala nang open spaces. So, ang reality nito, if ever makalabas man kayo at bumagsak yung building, saan kayo tatakbo? Unfortunately, there's hardly any good answer for that question. So yun lang naman yung mga major concerns pagdating sa earthquake. I don't know, baka meron pa kayong ibang maisip na tips, but again, babalikan ko na yung mga gamit, kasi nakita ko may mga nagpo-post na naman ng kanilang mga EDC items. Oo, it's nice to have your EDC tools with you. Pero dapat suot nyo, dapat nasa inyo. Hindi yung ilalagay nyo sa bag, ilalapag ninyo. What if nilagay nyo sa bag, hindi nyo naman may akyat sa office ninyo yung bag na pinaglagyan nyo, di ba? Or nahiwalay sa inyo yung bag. Therefore, pag may nangyari, wala kang dala-dala on you. So, napaka-importante na kung anong meron ka sa'yo sa mga bulsa mo. So, yung pocket carry mo, napaka-importante nun. And again, remember na no one can guarantee your safety during times of disaster, whether it's bagyo, whether it's earthquake, whether it's a man-made catastrophe.
medyo mahirapan tayong, there's no guarantee, okay? Yung mga sinasabi ko dito, tips lang naman. Assuming na meron pang natitira sa structure and more importantly, buhay kayo. Yun lang naman yung, para dun lang naman yung mga tips na ito. Siyempre, kung ikaw ay na-sandwich na, sorry, di ba? But seriously speaking, yung mga tip na yan, kung kayo ay humihinga pa. Now, lastly, maraming debate, maraming na namang kontrobersiya, whether, saan yung meet-up point, saan tayo magkikita-kita. Yan yung palaging pinag-uusapan ng mga preppers, saan tayo magkikita-kita. Now, seriously speaking, the best place to be or the best place to go to para magkita-kita is sa bahay, 'di ba? Kasi may mga tao na kahit nakapikit, kaya nilang umuwi, or going home, the way home is something na alam nating lahat by heart. So, if ever, ang bilin ko sa mga mahal sa buhay, pag may nangyaring ganyan, sikapin nilang makauwi at dun ko sila pupuntahan. Hindi yung ito designated area. Any designated area away from home, hindi yan secure. At least kung ang meet-up place ninyo sa bahay, kahit paano nandun yung mga gamit nyo or merong at least some sense of security. Ngayon, hopefully, sa mga oras na yun, buo pa yung bahay. And in my case, I live in a bungalow type na house. And yung mga bata, kahit paano, hindi naman nasa mataas na lugar. So, hopefully, kung may mangyari man, intact pa rin yung bahay. So, yun ang para sa akin, na kung meron man kayong designated area na magkikita-kita kayo, might as well sa bahay na lang din. Kesa yung mag-appoint pa kayo ng mga rendezvous points or rally point. Hindi na, umuwi na lang kayo. And that's why yung compass ko nakatutok kung saan nandun yung bahay ng mga anak ko. So, anyway, for me, yun yung rally point, yun yung rendezvous point. Okay, just remember na yung mga binigay ko sa inyo ay mga tips lamang. In all honesty, no one can guarantee kung ano ang magiging lagay ninyo pagdating sa mga natural disasters. So, kung merong mga taong medyo nagpa-promise ng kaligtasan, iwas-iwas na lang kayo. For another, para naman dun sa mga kapatid ko or para sa mga kabaro ko sa rescue community, yung mga panahon na ganito, lahat gustong pumunta sa area. Okay, and walang pumipigil sa inyo. Pero take note lang na at this point, it will be a recovery effort. So, hindi ko alam kung kailan ko ma-air itong episode na to. But, take note na lang na kung lahat kayo magpuntahan sa area, paano naman yung home base ninyo kung sakali man na may mangyari ulit doon naman sa area ninyo. So, makakabalik ba kayo agad? Kasi, let's face it, yung mga mahirap man magsalita, pero yun na nga, medyo lahat gustong pumunta sa area. Pero paalala lang na kailangan may maiwan din sa home base in case na may mangyari din sa home base ninyo. Kasi sa panahon ngayon, marami talaga ang magpapabida, whether politiko, artista, whatever, lahat sila nandun. Masabi lang na nasa area sila, and that's sad. Nakikiramay ako sa mga families ng mga victims at mahirap maka-experience ng ganong klaseng trahedya. So, kaya tayo naghahanda, kaya tayo nag-a-achieve ng readiness is para pagdating ng mga sakuna ng ganon, alam nyo kung anong gagawin nyo. Again, panic is poison. So,
tandaan nyo lang yan kapag nandun na kayo sa sitwasyon. Instead na magpanic, natural yan eh. Lahat ng tao kabado, lahat ng tao ninervyos yan. Hindi nyo maalis sa katawan ang takot. Sa halip, find something to do. Focus on what you need to do in case of an earthquake. Pag kayo ay nakafocus kung paano kayo makakalabas, hindi nyo mararamdaman ang panic, hindi nyo mararamdaman ang takot. That's how I teach my students, lalo na sa rappelling nun. Hindi ko never kung sasabihin sa kanila, huwag kayong matakot. Hindi ko sasabihin yon. Instead, sabihin ko lang sa kanila, hawakan nyo yung lubid, secure mo yung descender mo, secure mo yung system mo, check for belay, yung mga ganon. Quick instructions lang. So, kung kayo, isipin nyo na lang, lalabas ako ng building na to. So, if yung sinaing ko. Anyway, focus on what you need to do. Makalabas kayo agad. Okay? Keep safe. Keep yourself safe and secure. And yung takot, medyo pupunta na lang sa likod yan eh. Yung takot ang makikinig sa inyo. Hindi kayo ang makikinig sa takot. Alright? So, anyway, that's been the long and the short of it. This has been Absabando for Manila Sentinel. Raw, panic is poison.